Good morning, my dear brothers and sisters. Sa unang pagbasa sa first reading natin, narinig po natin na tayo ay pinaaalalahanan ng pag-ibig ng Diyos na tulad ng isang ama na nangangalaga. We are invited to recognize and sense the love of God. Minsan sa buhay po natin, hindi natin napapansin na minamahal pala tayo ng Diyos. Only after a storm that we could recognize that God has sustained us. Madalas, kapag bumabagyo, meron tayong mabigat na pinagdadaanan, akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Bakit? We are focused on our own pain. Halimbawa, naglalakad tayo, madamo. Naglalakad tayo pa uwi, no? Hindi dito sa city, yung may damo. Dito kasi, espalto. Pag natisod ka, and you are so much focused on the wound, halimbawa sa tiptoe natin, dun sa dulo ng ating hinlalaki, at nararamdaman natin yung sakit, ang mangyayari, hindi natin mapapansin yung nature sa paligid. Hindi na natin ma-appreciate yung simoy ng hangin at magagandang tanawin. Bakit? Nakafocus tayo doon sa natisod natin or nasugatan nating daliri. Only after a storm that sometimes we recognize na hindi pala tayo pinabayaan ng Diyos. At sinabi yan sa first reading natin. Inaalagaan daw tayo ng Diyos at minamahal. Pinalaya ang kanyang bayan sa pagkakalipin sa Ehipto. Kinalong tayo ng Diyos kahit na hindi daw natin nararamdaman nang nag-aaruga sa atin ay Siya. At sa dakilang pagmamahal ng Diyos, kahit daw tayo nakakalimot, hindi nangibabaw ang kanyang puot upang tayo parusahan, kundi nangibabaw ang kanyang awa at pagmamahal. Ganon din tayo minsan, di ba? Yung mga magulang, matatalik na kaibigan. Kahit minsan hinaabuso ka na, lahat na lang hinihingi sa'yo, lahat na lang inaarbor sa'yo. Pero binibigay mo pa rin. In the end, minamahal mo pa rin. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Ganyan din ang Diyos. Walang ipinagkakait. Walang itinitira. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, nang tusukin nilang tagiliran ni Jesus, dumanak at bumuhos ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran. The shedding of blood of Jesus symbolizes that ultimate love for us. Nung crucify si Jesus, nung ipako sa krus, hubad siya. Wala pong tapis ang crucifix. Nilagyan na lang. Kasi nga, may mali siya na. Mahirap naman magdasal sa isang Kristong walang tapis. Pero in reality, nung ipako si Kristo sa krus, wala pong takip yan. Binigay niya lahat. And greater than that, bumuhos ang kanyang dugo upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal, ipadama sa atin ang kanyang dakilang awa at patawarin tayo sa kasalanan. Kaya nga ang mensahe ng Ebanghelyo, manatili tayong lumalapit at nagtitiwala sa Diyos. At gayon din ang paanyaya sa second reading, remain humble. Alam ni St. Paul na siya ginagamit na instrumento ng Diyos. Pero hindi niya ito pinagyabang. Anong sabi niya? Ako si Pablo, ang pinakaaba. Pero ginamit na instrumento ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil. Hindi niya sinabi na ako ito. Kilalanin niyo ko. Bagkus, mapakumbaba niyang ipinahayag ang pag-ibig at karunungan ng Diyos. Father, paano naman magpapakumbaba? Ang daming naninira, ang daming sinasabi tungkol sa akin.
Kapatid, everything is from God. Anong sabi ng Diyos? Do not be afraid of what you are to speak. I will be the one to speak on your behalf. Kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, kahit na mahirap, lalo na yung mahirap, pag-uwi natin, pag-upo mo, kahit marami kang trabaho, panatag ang iyong kalooban. Parang natutulog lang, pero humihinga. Di ba? Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos ang bahala. Pero kung dala-dala mo ang lahat, nako, hindi ka mapapanatag. Kahit natutulog at humihinga, parang hindi ka nakapagpahinga. Bakit? Kasi dala-dala mo hanggang sa pagtulog mo, nananaginip ka na. Yung mga kinaiinisan mo, nagiging monster na sa iyong panaginip. Naku, delikado yun. But when we are entrusting everything to God, God will give us a joyful heart. And that is the message of the solemnity of the Sacred Heart. To recourse and to rest in His heart. Father, anong gagawin ko doon sa mga taong lagi na lang akong binabantayan, pinagtutulungan ako? Simple lang, pabayaan mo sila. Hindi naman sila nagpapakain sa iyo. Hindi naman sila nagbibigay ng isusuot mong damit. Worse, kapag pinansin mo sila, magkasakit ka, hindi ka nila bibigyan ng pampacheck up. Baka matuwa pa yan kapag nagkasakit ka. So, tulungan mo ang iyong sarili. Let me end my homily and sharing with this story. Merong magsasaka na mag-ama na pupunta sa bayan at may bibilhin. So, umalis sila, hatak-hatak nila yung kanilang kalabaw. Hindi pa sila nakakalabas ng kanilang baryo, natanaw sila nung kanilang kapwa magsasaka. Sabi nung kapwa magsasaka, tingnan mo naman tong mag-amang ito, hindi gumagamit ng utak. Kasama naman yung kalabaw, bakit hindi sakyan? So, ang ginawa nung tatay, narinig niya yon, pinasakay niya yung kanyang anak. After 2 kilometers, may nadaanan silang babae nagwawalis. Paglingon nakita sila, sabi, tingnan mo itong batang ito. Matanda na yung kanyang tatay, hindi man lang pasakayin. Narinig nung bata, bumaba, pinasakay yung tatay niya. Hindi pa nakakalayo, may nakasalubong uli. Sabi niya, tingnan mo tong matanda. No? Yung anak niya pinaglalakad. Siya, ang sarap-sarap sumakay dyan sa kalabaw. So, pinasakay din niya yung kanyang anak. So, dalawa na sila. Nung nasa liwasan sila ng bayan, hindi pa sila nakakarating sa sentro ng palengke, yung mga bystanders, mga tambay, nakita sila, sabi niya, tingnan mo itong dalawang ito. Nakita nilang init-init, ginagamit nila sa pag-aararo, yung kalabaw, pinahirapan pa nila, sinakyan pa nila, walang awa sa kalabaw, hindi man lang inaalagaan. Finally, yung mag-ama, nakarating sa kanilang bibilhan, buhat-buhat nila yung kalabaw. Kapatid, kapag papansinin mo lahat ng sasabihin sa iyo, lahat ng maririnig mo, you will ending up carrying your heavy carabao in life. Kung papansinin mo ang lahat ng sasabihin sa iyo at mapapansin nila, you will end up carrying all the burdens that they are throwing at you. Remember, only in the heart of Jesus that we could cast all our worries and fears. Father, anong gagawin ko sa kanila? Hayaan mo yan. Tatawag din yan. Kailangan nila ng casket. Matatapos din ang paghihirap. Everything will end. But what is important, God will never abandon us because of His great love. Amen. Papurihan natin ang Diyos.
God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.